Magandang araw, mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Ann Carl Bautista, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpakatao. Handa na ba kayo sa araw na ito? At kung handa na, tara at matuto. Pero bago sa lahat, dapat na muna tayo manalangin sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang mapatawan namin sa kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw muli mga mag-aaral. So ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang Module 6, ang pakikipagkaibigan. Paano mo tawagin ang isang tao na itinuturing mo na kaibigan? BFF, friendship, best, bestie, pre, o beshi? Kaibigan. Ito na yata ang hanap ng lahat ng tao, ang isang tunay na kaibigan. Ngunit, ano nga ba ang kanilang mga katangian? Una, maasahan, masasandalan, takbuhan. Ayon sa Webster Dictionary, ang pagkikipagkaibigan, ito ay nangangahulugan na pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal, affection, o pagpapahalaga o lastan. Mahalagang maunawaan na ang pagkikipagkaibigan ay hindi isang damdamin, bagkus isang kasiya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Hindi ito binabatay lamang sa simpleng pagkagusto at sa kagalakan dahil sa presensya ng isang tao. Dumadaan ito sa mahaba at masalimuot na proseso. Ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga sa isang ordinaryong kilala lamang. Ito ay sa Galyegong pilosopo na si Aristotle. Mahalagang maunawaan na ang lahat ng malalim na pagkikipagkaibigan ay nag-uugat sa isang simpleng ugnayan, interpersonal, kung kaya't hanggat hindi napayayaman sa isang simpleng ugnayan na ito, hindi magiging posible ang pagkabuo ng malalim na pagkakaibigan. Ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng masisikap at dalisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon, ayon kay William James. Ang mabuting pagkakaibigan ay ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan na hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng pagkakaibigan o ng tulong at pabor na magbibigay lang, kundi ito'y nararamdaman ng inspirasyon na mula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin, ayon kay Emerson. Ito ang mga tatlong uri ng pagkakaibigan ayon kay Aristotle. Una, pakikipagkaibigan nakabatay sa pangangailangan. Ang linyang madaling nakapag-larawan nito ay kaibigan kita dahil kailangan kita. Ito ay nakakababaw ng uri ng pagkikipagkaibigan, ulo ng kabutihan, katarungan, pagmamahal, at pagpapahalaga. Ikalawa naman ay ang
pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang pakikipagkaibigan ito ay hindi pangmatagalan. Ito ay maaaring maglaho kapag nakita ang mga katangiang maaaring hindi mo nagustuhan o di kaya nawala na ang kasiyahan na ibinibigay sa iyo. Ikatatlo ay ang pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang pagkakaibigan ito ay nagbubuo batay sa pagkagusto o admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito daling mabuo o ngunit ito ay tumatagal at mas makabuluhan. Mga naidudulot sa pagkakaibigan sa pagpaunlad ng ating pagkatao. Una, nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Kalawa, natutunan kung paano maging mabuting tagapakinig. Ikatlo, natutukoy kung sino ang mabuti at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng mga tunay na kaibigan. Ikaapat, natutuhang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang di makakaintindihan. Kalima, nagkakaroon ng mga bagong idea at pananaw sa pakikipagkaibigan. Ang mas malalim at makakabuluhang pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan ng mabuting tao na kapwa nagtataglay ng mga virtue at pagpapahalaga. Ang pagpahangad ng mabuti para sa isang kaibigan at para sa kaniyang kapakanan ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan. So, ang mga sangkap sa pagkikipagkaibigan o The Heart of Friendship by James and Severy in 1976. Una, presensya. Kalawa, paggawa ng bagay ng makasama. Katlo, pag-alaga. Kaapat, katapatan. Kalima, kakayahang mag-alaga ng lihim o confidentiality. Ika-anim is ang pag-unawa na nilalaman ng isip at damdamin ng iba o empathy. Ano ang pagpapatawad? Batayan ng kabutihan at pagmamahal. Ito ay hindi kahinaan kundi kalakasan ng isang tao. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap ng katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at magpatawad. At sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. So para mas mapalinaw natin ang inyong mga isipan, ay may ibibigay ako na pagsusulit. So, paano to? Basahin at unawain mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Isa, ang sumusunod ay naglarawan sa pananaw ni Aristotle sa pakikipagkaibigan. Maliban sa A. Hindi pumakanig sa kabutihan ng isa kundi para sa isa't isa. B. Nag-aangat ng antas ng mabuhay tungo sa positibong ugnayan ng lipunan. C. Sumisimulo mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkakatao sa kanilang sariling pananaw. D. Nagtatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga kaysa isang ordinaryong kakilala lamang. Kalawa, ano ang pangunahing dapat mapagyaman upang maging posible ang pagbuo ng malalim na pagkakaibigan? A. Pagpapayaman ng pagkatao. B.
personal. C. Pagpapaunlad ng mga kakayahan. Letter D. Pagpabuting personalidad. Number 3. Ang sumusunod ay kahalagahan ng mabuting pakikipagkaibigan maliban sa A. Ang pakikipagkaibigan ay hindi lamang isang pakikitungo sa kapwa, kundi isang pagbabahagi ng sarili. O letter B, ang pakikipagkaibigan ay nakatutugon sa personal na intensyon ng tulong o pabor na magmukha sa iba. C. Ang pakikipagkaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon. Letter D, ang pakikipagkaibigan ay nararamdaman mula sa inspirasyon na mula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Ika-4, sa panahon ng kabataan, likas na umuusbong ang pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian kagaya sa kaparehong kasarian upang maingatang hindi magbuwag ng magandang layunin sa pakikipagkaibigan. Katapat ng kasarian na rapat na isaalang-alang ang A. Paglinaw sa kanilang mga limitasyon na ugnayan, maingat na binuo. B. Paggalang sa katangian at kahinaang taglay ng kanilang sexualidad. Or letter C. Pagsuporta sa mga mithing nais makamit mula sa pakikipagkaibigan. Or letter D. Pagkontrol sa posibleng atraksyon na makamit mula sa pakikipagkaibigan. Para sa bilang 5 at 7, basahin at suriin ang mga sitwasyon sa ibaba. Nagsimula ang pagkakaibigan ni Jenny at Sally sa paraang kanilang pinapasukan. Nagkagustuhan sila Sally ang pagkamasayahin na kwento at malalahanin si Jenny. Masaya sila sa kanilang relasyon bilang magkaibigan at magkaklase. Habang tumatagal, mas nakakilala ng dalawa ang isa't isa. Ang mabubuting katangian pati na rin ang ilang kapintasan para kay Sally, lubos at walang kondisyon ng kanilang pagmamalasakit sa kaibigan. Subalit, nang tumatagal, napansin niya na kapag natataasan niya ang score ni Jenny sa kanilang pagsusulit, naiinis ito. Kapag ang kanilang guro ay papupuri sa magagandang gawain na ipamalas ni Sally. Sa ibang kaklase, sumasama ang huli. Nasasaktan si Sally pero wala siyang lakas ng loob sabihin ito kay Jenny. Ang lahat na kanilang saloobin ay sinasarili lamang niya. Kalma. Kung ikaw si Sally, ano ang makatwirang hakbang upang maging malinaw ang katuyaan na kanilang pakikipagkaibigan kay Jenny? A. Makapagkaibigan sa iba at baliwain ang kaibigang naiinggit sa kanila. Letter B. Pagpatuloy ang pananahimik hanggang kaya pantiisin ang ugali ng kaibigan. Letter C. Ipakita kay Jenny na hindi siya epektado sa negatibong kilos at asal na ipinagmamalas sa kanya. Letter D. Maglaan ng sapat na panahon sa pakikipag-usap ng matapat kaugnayan sa negatibong asal ugali ng kaibigan. 6. Ano ang pangunahing dahilan ng hindi magandang pakikitungo ni Jenny sa kanyang kaibigan? A. Hindi niya mahal ang kanyang
kanyang kaibigan. Letter B, may nabubuong kompetisyon sa kanilang dalawa. Or letter C, isa lang sa kanila ang sumisikat at napapansin sa klase. Or letter D, nagsasawa na siya sa kabaitang ipinapakita ng kanyang kaibigan. Number 7. Mula sa kwento na pagkakaibigan ni Jenny at Sally, alin sa sumusunod na konsepto ang mga angkop? Ito. Letter A. Ang tunay na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayang namamagitan. B. Lahat ng pagkakaibigan ay may mabuti at di mabuting naidudulot sa tao. Subalit, ang mga ito ay maaaring maging dahilan ng ating paglago. C. Ang pagkakaibigan ay pagbabahagi ng sarili na hindi naghihintay ng kapalit sa mga bagay na hihatid ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Letter D. Sa pagpiling kaibigan, kailangan natin bumuo ng pamantayan at inaasahan sa kanila na makatulong sa pagpapabuti ng tao. 8. Matagal na inuunawa si Laika ang pagiging palaasa ni Joel. Madalasan ng klase si Laika ang kinukubihan ng mga akdang aralin ng kaibigan. May isa sinabi nito kay Joel na mas makabuting pag-aralin niya ang gawin mag-isa ang proyekto at iba pang gawain sa klase, ngunit hindi pa rin niya ito ginagawa. Kaya nagpasya si Laika na hindi na siya makapagkopya sa kanyang kaibigan. Mula noon, hindi na siya pinapansin ni Joel. Anong uri ng pagkakaibigan ang pinapakitang halimbawa ni Joel? Letter A. Pagkikipagkaibigan na nakabatay sa pangangailangan. Letter B. Pagkakaibigan na nakabatay sa pansariling kasiyahan. Letter C. Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Or letter D. Pagkakaibigan na nakabatay sa kakayahang interpersonal. Number 9. Siyam. Ang sumusunod ay naidudulot ng pagkikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkataong maliban sa nakalikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Letter B. Nagkaroon ng mga bagong idea at pananaw sa pagkikipagkaibigan. Letter C. Natutuhang paghalagahan ang mabuting ugnayan sa pagkikipagkaibigan kabila ng ilang di makaintindihan. Letter D. Natutukoy kung sino ang mabuting at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng obserbasyon sa sariling ugnayan at ugnayan ng iba. At ang huling numero 10 ay bakit itinuturing na virtud ang pagkikipagkaibigan? A. Dahil lahat ng pagkakaibigan ay mabuti. Letter B. Dahil makakamit lamang ang tunay na pagkakaibigan dahil sa paulit-ulit na pagdanas nito. Letter C. Dahil ito ay nagpapahalaga sa katarungan at halaga ng pagbabahagi ng sarili sa kapwa. Letter D. Dahil ito ay nagpapahalaga sa bahaging sarili sa